Hello guys, welcome to my YouTube channel. So may papanoorin tayo kay Zarkal. Ito ay overnight challenge na lumubog na simbahan. Yan, panoorin natin to guys. Ngayong araw pupunta ako sa isang simbahan na nakalubog at itatry kong mag-survive sa buong gabi nang mag-isa. Ay, kumakalos ko sa ilalim. One thing, ito ay dating may komunidad at dahil sa pagputok ng bulkan ay kinain ito ng lahar at tubig. At marami nagsasabi na ang lugar na ito ay pinamumugaran daw ng sirena at iba pang elemento na nangunguha ng buhay. From Manila, we have to travel 4 hours para makarating dito sa Zambales. Marami kaming naging problema tulad na lang nito. Guys, wala na kaming gas, oh. Parang delikado tayo pabalik nito. Paano yung gasolina natin? Gamang giveaway. At pagdating namin sa lugar, Guys, nandito na kami. Ako lang yung tutulay doon. Sila maiiwan dito. At sobrang ganda ng lake. Oh my God. Wow. Okay guys, at kung makikita nyo, ayun yung simbahan na nakalubog. At dyan ako magsistay overnight. Bye-bye! nagpahatid na ako agad habang may araw pa. Woo! Mahirap abutan ng dilim lalo hindi ko kabisado ang lugar. Grabe, laki! At paghatid sa akin dito, nakita ko na agad ang aking unang problema. Ito ang problema. I guess ito yung pinakauna ko struggle. Basa siya, guys. Wala akong mapwestuhan na konkretong bato. Ang tanging mauupuan ko lang ay ang bakal na screen. Wala akong mapaglagay ng gamit. Hindi ko alam kung paano mag-stay dito sa buong gabi. So I guess, dito ako mag-stay. Huwag lang malalaglag. Kahit ano, walang pwedeng malaglag kasi Sobrang lalim na ito. Ito lang kinakatayuan ko ngayon. And sobrang lalim niyan. And palubog na din yung araw. So kailangan kong i-secure bago lumubog yung araw yung mga gamit ko na walang malalaglag. kaya tinali ko na sa bakal yung bag ko. Hindi pwedeng may malaglag dahil sigurado kung hindi ko na to makukuha. Sa likod ng magandang tanawin ng lugar na to, meron pala tong isang matinding karanasan. Siguro mapapatanong ka, bakit may ulo na simbahan sa gitna ng lake? Bago pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, meron ditong dalawang barangay. Ang Barangay Aglao at Barangay Buhawin. At itong tinatayuan ko na to, ay ang dati nilang simbahan, ang Saint Barbara Church. 1991 nung pumutok yung Pinatubo, lumindol ng malakas at umulan ng lahar. Doon nag-umpisang maging lawa tong lugar na to. Kita ko yung tubig, malakas. Naparahan ang Manuepe River, umapaw ang tubig sa Manuepe Valley at yon ang naging rason ng paglubog ng ilang mga barangay na naririto. And the most creepy part is, kasabay ng paglubog ng lugar, ang dami ng mga taong namatay dahil sa trahedya na to. At dito na rin lumabas ang ilang misteryo na bumalot sa lugar na to. Na ang lugar daw na to ay nangunguha ng buhay. Habang ako dumidiskarte ng pwesto ko dito, yung mga kaibigan ko naman naiwan sa dalampasigan. Ano? Gabi sitwasyon ko dito. Walang mapaglagay ng gamit. Radyo lang ang communication namin dahil walang signal sa lugar na to. Meaning, walang internet, walang makakatawag, walang makaka-text, wala lahat. Habang sila naglalatag ng tent, ako naman kabado pa rin dahil malalim ang kinauupuan ko. Okay guys, palubog na yung araw. Tignan nyo. No service, walang signal dito. Nagpa-load ka pa. Guys, time check tayo. 6:02, kaka-6 lang. Angas guys, tignan nyo. May ilaw yung lugar na yan. At nang malaman ng ilang residente na matutulog ako dito, pati sila kinabahan. Ayun, okay lang ba siya doon? Baka kung mapalo siya doon. Di ba, may radyo naman po kami. Ano ilang oras siya doon? Hanggang bukas ng morning. Grabe guys, sobrang lamok dito. Sobrang lamok talaga. Hindi ko alam kung nakikita nyo lamok, pero grabe. Ang lala na lamok dito. Maraming lamok pero hindi ako mahadlangan nito. Kaya naisipan ko kumilos-kilos para maibsan ang pangangagat nila. Okay, so ituturo ko kayo sa lugar ko ngayon. So dito ako nakastay. Yan yung gamit ko. Dito ako nakastay. Ito yung cruise. Banda dyan, nakakatakot. Bawal may malaglag na gamit kasi sobrang lalim yan. Isipin nyo na lang, isang civilization may mataas na simbahan at ito yun. Lumubog yung civilization, isipin nyo kung gaano kataas yun. Napakalalim na ito. Ayan, and dito lake na yan. Buti lang may ilaw ako kasi kung wala akong ilaw, GG talaga. Habang ako nililibang ko yung sarili ko dito, yung mga kaibigan ko naman nag-set up na ng bonfire. Yo! So ayan guys, nagluto si Robert at si Boss Alpha ng panggabi yan. Longganitis tsaka
Ano guys? Hi to guys. Then also, sardinitis. Oh, sarap talaga. Kasi Zark, anong kinakain sila ngayon? Appendicitis. Hindi naman. Meron ako isang malayang problema ngayon, guys. Sakit ang tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Alam mo yung feeling na ayaw mong madapuan ng kahit anong hangin yung balat mo? Tapos lahat ng kinain ko kanina, sinisi ko na rin. Okay guys, time check. It's 8 o'clock p.m. Ayan, nagiging pamilyar na ako sa lugar. But habang lumalalim yung gabi, pakripi na rin yung mga nangyayari. Medyo creepy talaga dahil kanina pa ako may naririnig sa ilalim. Feel ko yung may lumalangoy sa ilalim ko. Yay. Oh shit. Sa part na to, pinatay ko yung ilaw. Tapos maya-maya lang pagbukas ko, parang may babaeng huminga. At maya-maya lang, may huminga ulit. Gagi, men, sa ilalim yan, pre. Muchang creepy pa nung cross. Nakakadagdag ng kilabot, guys. Tingnan mo. Parang may nakatayo sa likod ko. Ano na ito, do? So yun guys, ihanda na namin yung pagkain ni Dark. Buti na lang dumating yung mga kaibigan ko. May mga dala-dala silang pagkain para daw hindi ako magutom. Pero bago sila umalis, meron ako isang bagay na itinanong kay kuya. Ilan na nalunod dito, kuya? May nung 2014, may nalunod na dalawa dyan. 2014, may 2 turistang nalunod daw dito. Lumubog ang bangka at hindi nila alam kung paano ito napasukan ng tubig. Ingat kayo, para. Salamat, bossing. Ingat, bossing. Ingat kayo, ah. Umalis na sila habang ako makakakain na rin. Pero hindi pa rin mawala sa utak ko at patuloy kong iniisip yung 2 turistang nalunod. Nagpapahinga ako dahil katatapos ko lang kumain. At habang nagpipicture ako, meron akong nakunang hindi ko inaasahan. Gagi, guys, may shooting star. Ito. Panat lang, para makita nyo, papatayin ko yung ilaw. Ito. Hindi ito kasi moon yan eh. Ito. Sobrang sakto. Yung kamay ko. Kapag may shooting star, nagwi-wish. Ang wish ko, 1 million followers and 500k subscribers this 2022! Woo! Ano na yun? Once in a lifetime yun, boss. Mismo. Yun ang siguro wish ko. Bago matapos yung taon, mas makapagawa pa ng mas magandang video. Malagpasan ko syempre yung quality ng past videos natin. Yun naman yung aim ko eh. Paganda. Ibig sabihin, siguro every minute may shooting star talaga. Minsan hindi lang natin nakikita kasi unaware tayo kasi busy tayo sa mga bagay-bagay. Pero pag mga ganito, mga internet, walang Facebook, walang Instagram, walang YouTube, walang kahit ano, dito mo makikita yung ganda ng nature. Kahit gabi, hingin ka sa taas, sa tabing bituin, hingin ka sa gilid, ang ganda ng silhouette ng mga bundok. Huwag ka nang titingin sa baba, medyo creepy ka eh. Ang oras natin ngayon ay 10 p.m., 10:01 p.m. Kailangan na natin magpahinga. Tulog na yung mga kasama natin, si Alpha at si Robert. Kaya papahinga na tayo kasi pagod rin. Si Zark, nandun pa. Good night, guys. Habang sila nagpapahinga na, ako hindi pa rin makatulog. Dahil na rin siguro sa mga naririnig ko. At maya-maya lang, yung plastic na pinaglagyan ko ng basura, biglang gumalaw. Hindi ko alam kung ano. Wow. Ano yun? Tiningnan ko kung anong meron sa loob. Ngunit wala naman ako nakitang pwedeng magpagalaw dito. Lalo hindi naman ganun kalakasan yung hangin. Kaya rinaadyohan ko yung mga kaibigan ko. Hello, par? Diyan kayo? Hello. Hello, wala sumasagot. Hello, Sleng? At dahil nga tulog na sila, I guess wala na talagang sasagot. Gagi, natatakot ako, promise. Ano, paano ako matutulog na ito? Ibang klase yung takot ko ngayon. Alam mo yung parang gusto mo umalis pero di ka makaalis kasi sa gitna ka ng lake. At maya-maya pa, may 2 lalaking ilang beses bumalik sa tent nila Sleng. Buti na lang nagising sila. Kung may kausap sila Sleng doon, hindi ko alam kung sino. Isa rin yun sa iniisip ko. Siyempre, safety nila. Boss! Taga saan po kayo? Pumunta ako sa Subic Sambales. Subic. Ano naman dito? Okay naman dito, safe naman. Ganun. Opo. Kayo dyan? Ingat lang din po. Kasi
Ingat-ingat saan? Saan po? Diyan po sa may tumakbo Dito, po kasi pero yung aso dyan. ay mga ahas. Oo nga, hirap din. Baka ako yung magkapangan yung ate dito. No? Sana okay sila tao. Kasi di naman sa pag-judge pero syempre, pag nasa ibang lugar ka, hindi mo mapagkakatiwalaan lahat. Sana okay to. Kasi halos lahat ng gamit namin nandun. Nag-uusap-usap sila nang may marinig na naman akong biglang huminga na nanggaling sa ilalim. Puta, may humihinga sa ilalim. Puta, may humihinga sa ilalim. May humihinga sa ilalim ko. Lang sa'yo? May humihinga sa ilalim ko. Kuya, At dito bumalik yung dalawa at pinento yung nangyari noong 2014. Kuya, alam niyo kuya, lahat ng tayo dito kinukuha kuya, X-Man kuya. Hindi ako nagbibinta na nakabangka kuya. Kagaya po yung dalawang nagkwampo dito, nakuha po, dalawa. Opo, dalawa po. Nakakatakot din po eh. Siyempre po, kasama niyo yan eh. Nasa inyo po kung maniniwala kayo. Kami naniniwala kami sa ganun. Pag siya kuya, kung may nagkila sa kanya, alam niyo ba kung andyan pa ba siya kuya? Alam niyo ba kung andyan pa ba siya kuya? Sabi ko sa'yo, delikado yan kuya. Mali mo kung pagkatulog niya dyan kuya, masarap yung kanya. Tulog, hinila na siya dyan pababa. Delikado daw, sabi ng bata. Pasunto niyo na kuya. Yung mga tayo kuya, dati may butas yung bangka na sinakyan nila. Hindi na nakalango yung dalawa. Talagang nakuha na sila kuya. Lumubog na. Natagpuan kasi kuya yung isa. Nasa ilalim na ng CR. Nasa ilalim na siya. Kuya, sa butas yung yung yero. Pero, Doon na pumasok yung tao sa may hall. Doon kuya pag hinila na lang pa umagat nilagyan ng tali. Sark, Yung ano? goods ka lang kayong dalawa ni Slay para ma-safe. Oo, pwede. Sige, ganun na lang. To be honest, natakot ako sa sinabi ng bata. Sinabi na rin ni Kuya, yung bangkero kanina may namatay na dalawa way back 2014, which is mga turista. Pwedeng yung mga bata na yun, warning sa amin. Kaya ginising na nila si Kuya para etid si Sleng. Gusto niya ako samahan para kung ano man ang mangyari, dalawa kaming lalaban. Pasensya na sa bala ko ya. Nabutas daw yung bangka. Sabay, lumubog yung dalawa, natagpuan sa CR. Sabi ng bata. Natagpuan daw sa CR yung nalunod. Inangat na lang daw ng tali. Inatak. Yan yung sabi ng bata. Lahat daw ng dayo dito. Nakuha daw. It's 12 o'clock a.m. na and yan, kasama ko na si Sleng. So guys, ngayon 12, akitin namin yung pinakataas. Uy! Iisip ko baka ito mamaya, glass to eh. Delikado na boss. Wala. Tama na. Wala dyan. Oo. Delikado. Baba lang ako dito. Ingat ka. Nakakatakot kasi ito guys. Di namin alam kung semento ba yan o ano. Piling ko semento naman pero nakakatakot. Ingay. Ang piling ko nalumot na ano yun eh. Naglas eh. Ito kasi guys, ito. Ang structure na ito, ang malalim na yan, glass yan dati. Ang iniisip ko, baka to, glass din, tapos puro lumot lang. Kaya nakakatakot apakan. Baka umupot siya, bigla ako lumubog pa ilalim. Nasusuka ako? Nasusuka ako, real talk. Nag-aabang na lang kami ng mga mangyayari. Ngunit ang mga boses at paghinga ay hindi na ulit nasundan pa. Kaya naisip na namin na umidlip na muna dahil antok na rin talaga kaming dalawa. Okay guys, so sa ngayon, nangingibaba na yung antok ngayon kaya sa takot. Siya sa baba. Dito ako and tutulog mo na kami ngayon. Right guys. Wala naman nangyari sa amin sa gabing ito. Ngunit pagbaba namin ng Maynila, doon ako tinamaan. Doon ako nagkasakit kaya ang tagal ko rin hindi nakapaglabas ng video. May mga bagay siguro talaga na hindi tayo may papaliwanag. Mga Yun guys, grabe yung kilabot, grabe yung takot ni Sark. So hanggang dito na lang din tayo guys, i-upload ko na yung video na ito. At sana supportan niyo pa ako sa lahat ng mga video na i-upload ko. Yan, hanggang dito na lang tayo guys, maraming salamat, supportan niyo po ako sa lahat. So mag-subscribe na kayo, mag-like, comment at share. Tsaka mag-follow na rin kayo sa page ko. Mag-like, comment na rin kayo doon at share niyo na rin yung video na ito. So yun, sa mga gustong makapanood nito, panoorin nyo to. Sobrang nakakatakot and grabe din yung pero hindi ako ngayon kasi umaga pa naman, di pa naman ako masyadong tinataasan ng balahibo. Hintay lang mamayang 3 o mamayang gabi. Yan, talagang paglamig ng hangin, grabe yung kilabot at takot din na nararanasan ko. So, yung experience ko dun sa habang nakakita ko si Zark,
sa experience niya, parang nararamdaman ko rin na parang ako nandyan eh. Yun yung naiisip ko eh, imagination ko, malay mo biglang may humila sa kanila pababa, di ba? And grabe yung kwento nun, is totoo yan, yung simbahan na yan ay lumubog noon. Talaga, dahil sa pagputok ng bulkang Pinatubo. Mount Pinatubo. So, hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat. So, supportan nyo na lang yung video nito.